Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Eto na nga mga kaibigan, dumating na nga po ang karma, no? Sa isang broadcaster na kung saan ay dati pong talaga namang supporter at masasabi nating allied, no? Ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so sino kaya itong reporter na ito na ngayon po ay nagtatamasa ng tinatawag nating karma? Okay, so dahil nang mawala po sa Malacanang si former President Rodrigo Roa Duterte at nang matapos po yung kanyang termino bilang Pangulo ay bumaligtad itong si news reporter. Okay, so dahil sa kanyang pagbaligtad mga kaibigan ay naging bastos nga po ito. Sukdulang bastusin po niya ang may-ari ng istasyon. Ayan, and in front of the owner of the station at syempre sa on air. Yan. So naka-on air po kasi itong broadcaster na ito na hindi naman po talaga sikat, no? Hindi naman po talaga sikat itong broadcaster na ito ay lumaki na po ang kanyang ulo. Ayan. So sa totoo lang mga kaibigan, nakilala ko lang naman itong broadcaster na ito noong siya ay nandito sa estasyon, no, doon sa unang estasyon niya na kung saan ay doon po siya nakilala. And that is because of the former President Rodrigo Roa Duterte's best friend. Ayan. Hindi naman po best friend, kaibigan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang may-ari ng station na ito. Okay. So, SMNI. Okay. So, ito po yung estasyon na yan. So, alam naman po natin kung ano po ang ginawang pambabastos nitong broadcaster na ito kaya Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, syempre, bilang isang may-ari ng estasyon, hindi naman po tama na bastusin mo, no? Sa harapan po ng, alam niyo na, publiko, no? Dahil naka-on air nga po. Tapos babastusin mo ng ganoon yung may-ari ng istasyon na siya pong naging dahilan kaya nakilala ka sa broadcasting media or social network po na yan. Okay? So, eto na nga. No? Nang siya po ay lumipat, nang siya po ay lumipat ng istasyon, wala po siyang bukang bibig, kundi kabutihan na po ng administrasyong ito. Ayan, so alam niyo po yung parang sumisip-sip po siya sa administrasyon. Okay, na dati po ay hindi naman ganoon yung kanyang pananaw, no, bilang isang broadcaster. So, eto na. Dumating na ang panahon na palitan na nga po ang Philippine Communications Office Secretary. Ayan, so si PCO na po. Ayan, ay sinasabi po niya na ang dahilan daw ng kanyang pagkakatanggal o pagkakatanggal ng kanyang programa. Ayan, dalawa po, no, tatlong istasyon po yata, lahat po ng programa niya, no? Lahat po ng programa niya sa mainstream media ay ipinatigil po ng PCO. Ayan. So ipinatigil po ng PCO lahat ng kanyang mga programa. Syempre, lalong-lalo na doon sa kanyang programa, doon sa channel ng ating gobyerno. Okay. So, sino po itong batikang broadcaster na ito na tinanggal? Isa lang ang masasabi ko sa iyo, sir. Ang isang mahusay, totoong broadcaster ay yung wala pong kinikilingan, wala pong pinapanigan. Kahit po administrasyon o kahit anti-administrasyon o kahit mapalitan man po ang Pangulo, no? Kung ano po ang tama, yun lamang po ang ibalita mo. Kung ano po ang iyong nararamdaman, yun lamang po ang iyong ibabalita. Kagaya nga po ni Jessica Soho. 'Di ba? So, napakatanyag po na broadcaster nito at talaga namang nag-retired na hindi pa rin po nawawala sa mainstream media. So, kahit sino pong administrasyon, kapag may nakita po itong si Jessica Soho na problema at hindi maganda, talaga namang binabatikos po niya. Hindi po ito yung katulad po ninyo na kung sino yung Pangulo, nandoroon kayo. Abay, para kayong politiko niyan. Di ba? Para kayong politiko niyan na meron kayong kinakampihan. So, yun na nga lang mga kaibigan.
sino sa mga broadcaster na tinanggal yung kanyang mga programa, yung sa tingin po ninyo aking binabanggit. So yun lamang at maraming salamat.